Pasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga, bagamat bumabaha ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw na po ngayon ng Huwebes at ngayon ay July 31, 2025. At oras na po ang ating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapan sa oras ihatid namin sa inyo mabalita sa ating bansa. At sa ibayong dagat, ganun din po pagtalakay din po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung matagapagbalita ko po si Susan Valdez daw. Kasama natin si Karon Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Mga Pinoy natunaw ang tiwala kay Cheese. Todo balita. Lacson itutulak anti-political dynasty bill. Todo balita. Pilipinas pinapalubog ng mga sakin na leader ayon kay Sara Duterte. Todo balita. Balita sa ibayong dagat, Russia ginimbal ng magnitude 8.8. Pilipinas pinakaba sa tsunami. Todo balita. Sa ating mga balitang lokal, malawakang dredging bilang solusyon sa pagbaha, itinulak ni Governor Gico. Todo balita. Tulong pinansyal para sa biktima ng pagkalunod mula Barangay Bantayan at Tanulid. Personal na ibinigay ng alkalde ng Mangaldan. Todo balita. Ardana o Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Team dumating sa bayan ng Agno para magsagawa ng assessment. Todo balita. Balitang sports. Chino Victolero hindi raw tamparurot sa pagsibak ng Magnolia Hotshots. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Lumamlam ang tiwala ng publiko kay Senate President Jesus Escudero habang tumas naman kay House Speaker Martin Romualdez. Nakapagtala si Romualdez ng 57% trust rating nitong Hulyo mula sa 54% noong Abril. Nabawasan naman ng 4% si Escudero mula sa 55% noong Abril ay naging 51% na lamang. Nakakuha si Romualdez ng pinakamatas na tiwala sa Visayas Region na 66%, habang nakita naman ang pinakamalaking pagbaba si Escudero sa Balance Luzon ng 7%. Bata ito sa survey ng Octa Research na sinagawa mula Hulyo 12 hanggang 17 sa mga panahon na ginawa ang survey. Naging issue kay Escudero ang diumano'y 142 bilyong insertion nito sa 2025 national budget.
Hinihintay na lang ng ang basbas mula sa Asian Development Bank o ADB upang masimulan na ang pagpapatayo ng Bataan-Cavite Interlinked Bridge. Ibinahagi ito ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan sa programang Walang Atrasan nitong Miyerkules. Yung Bataan-Cavite Interlinked Bridge na sabi ng ating presidente, magsisimula ngayong taon ito. Hinihintay na lang natin ang concurrence ng Asian Development Bank sa mga bidding na ginawa natin, paglalahad ni Bunuan. Anytime kapag natanggap namin yan, magsisimula na yung mga contractor, dagdag pa ng kalihim. Binanggit din ng DPWH Chief na 4 pang contract package ang posibleng ipabidding ngayong taon. Siyam sa Marinong Pinoy ang binihag na rebeldeng Houthi na siyang umatake sa nagpalubog na barkong pinagtatrabaho ng mga marino noong July 8 sa Red Sea ayon sa Department of Foreign Affairs. Inaasikaso na ng DFA ang pagpapalaya sa mga binihag na seafarer na mga tripulante ng MV Eternity Sea na umaabot sa 21 ang tripulanting Pinoy na lumubog na barko kung saan 8 nito ay nakauwi na sa Pilipinas. Binanggit pa ng opisyal na inireport ng Honorary Consul ng Pilipinas sa Yemen na maayos ang pagtrato sa mga bihag na Pinoy. Matapos ibasura ng Supreme Court ang impeachment complaint sa Senado, matapang na sinabi ni Vice President Sara Duterte ng mga sakim na leader ang siya nagpapalubog sa Pilipinas. Our country deserves better and we shall stand tall, strong and resilient against leaders whose greed will bring down our homeland. We deserve better, diin ang Vice Presidente sa statement nitong Hulyo at 30. Mali natin ang Pilipinas para sa Diyos, bayan at bawat pamilyang Pilipino, saad ni Duterte na tinuturing na frontrunner sa 2028 presidential race pero hindi pa nagbibigay ng pinal na desisyon. Noong nakarang Biyernes, binasura ng Supreme Court ang impeachment complaint laban kay Duterte dahil labag umano sa konstitusyon ang pagsasampa ng higit isang impeachment complaint sa loob ng isang taon. Umamin si AGA Party List Representative Nicanor Briones na siya ang nakuhanan ng litrato na nanonood ng sabong sa sesyon ng plenaryo ng Kamara de Representantes, subalit hindi umano totoo na siya ay nagsusugal. Ayon kay Briones, nagpadala ng mensahe ang kanyang pamangkin at kanya itong binuksan. Tungkol umano ang mensahe sa tradisyonal na sabong at ipinakita sa kanya ang manok na ilalaban. Sinabi niya na walang tari ang manok na naglalaban at ito ay parang practice lang para makita ang galing ng manok. Hindi umano siya marunong ng mga online sabong at wala siyang e-wallet. Nauna rito, nag-viral sa social media larawan ng 2 kongresista na nanonood sa kanilang smartphone sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Lunes. May natagpo ang bungo at mga buto ng tao sa lawa ng Taal noong Hulyo 29 ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya. Parang isang tao lang ang nahanap. Yun nang i-examine pa yan ani Rimulya sa isang panayam. Sinabi rin niya na mas madali nilang matutukoy ang pagkakakilanlan ng labi dahil may kasamang ngipin. Ayon sa kanya, natagpuan ng labi sa loob ng quadrant na bahagi ng tinukoy na lugar ng paghahanap. Hindi pa naman sila lumalabas sa 4 na quadrant na itinekda na hahanapan ng mga labi, dagdag pa niya. Ayon sa kalihim, mahalaga na patuloy ang pagkakatuklas ng mga labi upang mapatunayang maasahan ng testimonya ng saksi na nagsabing doon itinatapon ang mga bangkay ng mga pinapatay. Dumako tayo sa ating balita sa ibayong dagat. Niyanig na isang napakalakas na magnitude 8.8 na lindol ang silangang bahagi ng Kamchatka Peninsula sa Russia kahapon ng umaga na nagbunsod ng malawakang tsunami warning sa iba't ibang bahagi ng Pacific region.
Ayon sa United States Geological Survey o USGS, may ilalim na 20.7 kilometro ang lindol at sinundan ito ng serye ng malalakas na aftershocks. Sa inisyal na ulat, nawasak ang isang kindergarten sa Petropavlovsk, Kamchatsky, habang inaalam pa ang kabuang pinsala at kung may nasawi o nasaktan sa insidente. Naglabas din ng tsunami alert ang mga bansa sa paligid ng Pacific Ocean, kabilang Russia, Japan, Indonesia at Pilipinas na binawi kalaunan. Inatasan din ang mga residente sa coastal area na lumikas agad sa mas matas na lugar bilang pag-iingat. Naitala ang tsunami na may taas na 3 hanggang 4 na metro na nagdulot ng pagbaha sa bayan ng Severokurilsk na may 2,000 residente. Samantala, sa Japan, naramdaman din ang epekto ng lindol matapos may tala ang unang tsunami waves na may taas na 30 cm sa Hokkaido. Nagbabalang otoridad sa posibilidad ng mas malakas na alon. Naglabas din ng tsunami warning ang US para sa Alaska at Hawaii, habang isinailalim sa tsunami watch ang Guam at iba pang isla ng Micronesia. Dumako naman tayo sa ating mga lokal na balita. Mahigpit na sinusulong ni Governor Ramon Gico III ang dredging ang malawakang paghuhukay ng mga ilog upang matugunan ang mga problema ng patuloy na pagbaha sa lalawigan. Sa isang press briefing kamakailan sa panahon ng matinding pagbaha sa Pangasinan, binigyan diin ng gobernador ang pangangailangan para sa isang komprehensibong plano para sa rekonstruksyon ng drainage system, pumping stations at retention ponds. We have to make a bold move kung ano ba talaga yung long-term solutions on how to solve this problem of flooding problem. Kailangan province-wide ito at kung hindi man, region-wide. Kasi nakikita namin pinaka-reason ay ang heavily silted rivers ani Gico. Gaya ng binigyan diin ng gobernador, isa sa mga pangunahing hakbangin ng pamahalang palalawigan ay ang pagsasagawa ng dredging mula sa bukana ng ilog hanggang sa upstream areas. Ito ay alinsunod sa Department of Environment and Natural Resources Administrative Order number 2007 o DAW7 na namamahala sa mga gawain sa dredging ng bansa. Higit pa rito, hiningi ni Governor Gico ang suporta ni Vice Governor Mark Ronald Lambino at ng Sangguniang Palalawigan dahil iminungkahin niya ang paggawa ng ordinansa na lilikha ng task force na nakatuon sa pagbawas sa baha at rehabilitasyon ng mga sistema ng lalawigan. Sabi ni Vice Governor, kailangan natin ng provincial ordinance to create this. I'm very confident that we can form a department or unit specifically to address the flooding in the province, aniya. Inikaya din ni Governor Gico ang suporta ng lahat ng kinatawan ng Kongreso ng lalawigan upang suportahan ang pagsasakatuparan ng proyekto. Samantala, tinanggap na ng mga kaanak ng 2 biktima ng pagkalunod ng tulong pinansyal mula sa lokal na pamahalaan sa pamamagitan ni Mayor Bona de Vera, katuwang si Municipal Social Welfare and Development Officer noong Miyerkules o kahapon, ika-30 ng Hulyo. Kinilalang nalunod mula sa Barangay Anulid na si Martin Boclares, isang person with disability at pedicab driver, habang minor de edad naman ang nalunod mula sa Barangay Bantayan. Hangad na lokal na pamahalaan sa pamamagitan ni Mayor Bona na makapag-abot ng pakikiramay at suporta lalo na sa panahon ng pagdadalamhati. Samantala, bumisita kahapon sa tanggapan ng alkalde ng bayan ng Agno, Pangasinan ang Ardana o Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Team kasama ang iba't ibang kinatawan mula sa mga national government agencies. Ang kanilang pagbisita ay bahagi ng koordinasyong pagtugon sa epekto ng bagyong Emong sa bayan. Tinalakay at sinuri sa sinagawang pulong ang mga paunang datos kaugnay ng pinsalang dulot ng bagyo, kabilang na ang epekto nito sa mga kabahayan, infrastruktura, agrikultura at kabuhayan ng kanilang mga kababayan. Layunin ng Ardana team na magsagawa ng masusing assessment upang matukoy ang lawak ng pinsala at ang agarang pangangailangan ng komunidad bilang bahagi ng paghanda para sa pagbibigay ng nararapat na tulong at suporta mula sa national at local government. Sa kaugnay na balita, patuloy ang sinasagawang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o Ardana sa pamahalang lungsod ng Alaminos sa pangunguna ng City Social Welfare and Development Office, katuwang ang mga opisyal ng barangay.
Layo ng Adana na matukoy ang lawak ng pinsala at mga pangunahing pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng bagyong Emong. Sa tulong ng Adana teams, kasalukuyang iniikot ang iba't ibang barangay upang makakalap ng mahalagang datos at makapagatid ng nararapat at agarang tulong sa mga nangangailangan. Dumako naman tayo sa ating balitang sports. Maluwag sa kalooban at tinanggap ni Chito Victolero ang pagsibak sa kanya ng Magnolia Hotshots bilang head coach. Matapos ang 9 na taong kasama ang kampyonato noong 2018 Governors Cup, sinibak na ng Magnolia si Victolero at pinalitan ni LA Tenorio nitong Lunes. Nalaglag ang Hotshots sa quarterfinals ng PBA Season 49 Philippine Cup nung malusaw ang kanilang twice-to-beat advantage kontra eventual runner-up TNT Tropang 5G sa Super Finals o quarterfinals. Nagkampiyon naman ang San Miguel Beermen sa All-Filipino Cup. Ayon kay San Miguel Corporation Sports Director Al Francis Chua, maluwag na tinanggap ng 49 anyos na si Victolero ang pagtatapos ng kanyang coaching job sa Hotshots. Sumayin niyo kabuuan ang ating newscast sa ating todo balita at komentaryo. Yung po tagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Katabay po natin si Eli Garcia. Oras po natin ganap ng 5:30. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ
Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na 5:35. Welcome sa ikalawang bahagi po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung mga makakasama, tagapagbalita. Ako po, si Susan Valdez Yadaw. Ako naman po si Liway Manantani Paragire. Magandang umaga po. Ayan, ika-10 araw na po ng monitoring po natin sa baha dito sa ating area. Pero meron ako nakita ko kasi yung post kagabi ni Attorney Alvin Fernandez. So sinasabi niya baha pa doon sa inyo, doon sa may Mayumbo, pinakamalalim sa part ng Victory Liner at saka ng Pure Gold, baha pa din sa Perez, baha pa din sa area na to. Kaya yung sinabi niya, may baha pa siguro doon sa amin kasi kung mga baha-baha pa yung mga binanggit niya na halos pareho pa din. So dito po sa atin naman yung bandang Rizal Street. Yung doon, at saka sa A.B. Fernandez Avenue downtown. Yan, doon sa may Star Plaza. Ayan. Pareho pa din. Pareho pa din pero bumaba na ng konti. Yan, hopefully magdire-diretso ng very slow yung pag-subside actually pero sana dire-diretso na. So inaasahan natin kasi bukas Biyernes. Baka meron pang kapurit. Tapos Sabado meron pang kapurit na kapurit. Bilisan mo na. Pero ito po, yung nakikita Sunday, nakikita ka wala na. Ito po yung nakikita po natin na dadaanan, yung mga matataas na kalsada at yung ibang bahagi. Pero, sa left and right, andyan pa rin po yung tubig baha. Ayan. Sa mga kabahayan, sa mga pwesto, lalo na dito sa barangay po ng Dagupan na katabi ang mga barangay ng Kalasyaw, malalalim pa rin po dyan. Yung isang kaibigan natin kahapon, trinay ko maghanap ng ng kuliglig, ng traktor na may trailer nung nabasa ko yung post niya. Pumunta ako doon sa Perez Traffic. Wala na, kuliglig na lang yung andon. Iilan na lang kung meron pa yung traktor na bumibiyahe. Pero sabi niya, okay na ma'am, may mga nag-respond na mga ka-batch ko dito sa Kalasyaw, sabi niya. Pero yung mga traktor, yung nasakyan ko kahapon, hindi pa ako umuwi kaagad eh. Ay, di ba, palengke ako. May nakita akong traktor. Sumakay ako. Diretso siya ng Lukaw. Dumiretso din ako ng sakay. Sabi niya, last trip ko na ito ma'am, sabi niya. Wala siyang kasama niya eh. Wala siyang kabady. Actually, may inihatid lang ako. Pero diniretso pa rin niya sa Lukaw. Tapos, saan po kayo pupunta? Babalik ako sa palengke. Sinakay ako ulit hanggang Perez. Sabi niya, siya mismo, mahigit 1 hectare yung hindi niya naani na lumubog sa baha. Buti na lang ma'am, sabi niya, bago bumagyo, nakapag-ani siya dun sa 1 hectare. Pero itong pagpapasada ko ma'am, sabi niya, more on
Siyempre, kailangan natin ng pera, but more on makatulong. Lalo na dun sa ilang mga kababayan natin sa Kalasyaw, dahil marami po yung area na hindi kaya ng kuliglig. Di ba yung kuliglig mababa lang, yung traktor mataas. Although yung traktor sa kanya yon, para makatulong, tapos meron din yung mga... Pero yung yung traktor mataas yung kanya, pero yung kanya hinihila, pareho din lang halos sa kuliglig. Oo, pero yung importante kasi yung sa makina eh. Pero yung merong ilang araw na tumulong din siya dun sa relief operation, lalo na dun sa mga areas na hindi kaya ng kuliglig. So yan naman yung contribution, public service ng ating mga kababayang mga magsasaka na sila mismo ay lumubog yung kanilang mga pananim. Doon na sila bumawi din. Doon sila bumawi plus makatulong din sa ating mga kababayan. Pero tinanong ko mga ilan, sa palagay mo mga ilang traktor yung pinag-uusapan po natin, iba lang yung kuliglig. Mga ilang traktor yung bumiyahe ng ilang araw, sabi niya. Siguro ma'am nasa sabi niya, nasa 50. Although hindi sila sabay-sabay, siguro nasa 50 karamihan dito sa Dagupan, Kalasyaw Dagupan yung biyahe. So, nakatulong two-way, kumita sila. Kasi usually yung traktor tatlo sila eh. Yung driver, yung para siyang konduktor sa likod, at yung nasa gitna. Pag kuliglig usually isa lang o kaya dalawa. So kumita sila, nakatulong din sa mga tao na pumunta sa trabaho o kaya may mga kailangan lumabas. Tapos that time, nung mataas ang Mayombo Karanglaan Dagupan, ang mga kuliglig at saka traktor, umapasok sila dun papasok sa Villaflor Hospital dyan sa Mayombo. Alam niyo yung entrance exit doon sa kabilang side. Ayan, ikot sila doon. So, pero sabi niya, at saka last trip ko na to, sabi niya, bukod sa kailangan na ring maglinis sa bahay, sabi niya, marami nang bumibiyahe ng mga public utility vehicles. Ayan. So, kahapon natuloy dahil schedule yun yung kanilang tawag doon sa kanilang pagre-release ng tubig? Oo, natuloy ng alas 4. Sabi ng kaibigan natin, media din, mula sa San Nicolas, sabi niya, alas 4 tumunog na yung sirena dito sa San Nicolas. So lahat yon sa San Manuel, San Nicolas, Tayug at iba pang karatig lugar. Tumunog yung sirena ng alas 4, sabi niya, sinyales na magre-release na. Ayan. So, meron kasi ako nakita ang ganda nung pagkaka-explain ni Sir Boots Velasco tungkol nga po dito sa dito sa release na ito ng tubig. Marami kasi yung nagsasabi na affected ang Dagupan City, which is nakita nga merong yung maliit na ilog. Yung tributaries po na aabot pero sa Lingayen siya. Kung sakali man magagaling ng Lingayen papunta ng Dagupan yung Pero yung explanation kasi nila, yung i-release na tubig is something napakaliit lang na volume. Kumbaga parang isang kutsara, ihuhulog mo sa isang timba ng tubig, parang ganon. Ibig sabihin, yung capacity po ng capacity ng Agno River is kayang-kaya niyang kayang-kayang i-accommodate ng Agno River yung volume. Tubig, yung volume ng tubig na manggagaling po sa San Roque Dam. So kahapon, ayan, nag-release, pero hindi po natin naramdaman yung sinasabi nga, kinatatakutan nga po ng ating mga leaders dito sa Dagupan City na nagiging sanhi po ng pagbaha ng Dagupan ay yung pong matubig na nanggagaling po sa dam. Pero yun nga po, yung dam kasi, San Roque Dam, napakalaki po niyan. Sinasalo nito lahat ng tubig na nanggagaling nga po sa Binga at saka sa Ambuklaw. At yung nga kahapon, nag-release na rin siya ng konti, as in konti lang, dahil talagang kailangan po talaga nila ng tubig. Ang tubig ay kayamanan, para sa kanila, ang tubig ay buhay para sa San Roque. At yun nga, para lang mabawasan. Pero palagi ko stop na kasi monitor po ng NPC, wala nang bagyong parating. So yun, pag may bagyo o yung malakas pa yung pag-ulan, dulot po ng habagat sa taas, o yun yung dahilan kung bakit na magre-release na sila kasi malapit nang umabot sa spilling level. So ito po yung situation update mula sa Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. 5 a.m. kani-kanila lang itong situation update nila, July 31. So sa San Roque Dam status, ang level ng tubig sa dam ay 280.62
meter above sea level. Kahapon yung bago yung release nasa 277, 278. So ngayon, as of 5 a.m., 280.62 meter above sea level. Ang inflow ng tubig, yung pumapasok sa Marami. dam, ay 734 centimeters. Ang outflow, wala pa sa kalahati. Ang outflow, ito yung lumalabas, ay 255 centimeter. Gate opening, 1 gate, half meter. Wala pa namang announcement na dagdagan nila yun. So far yan po. Yung update, pwede nyong tignan sa Facebook page ng Pangasinan, PDRRMO, para every now and then makikita nyo po kung ano po yung nangyayari. So, actually kahapon, 1 gate half meter ang ang nakalabas niya. Okay. Ang opening. Kahapon, 'di ba, sabi nila alas 4 mag-open. Mula 3:45 hanggang 4:30, talaga mayat may binubuksan ko yung pages ng National Power Corporation at saka PDRRMO. At wala akong mabasa. Walang Kaya ako din eh. late na. Pero nung nakita ko yung post ng kaibigan natin, si June, na nasa San Nicolas, sabi niya, tumunog na yung sirena, hudyat na magre-release na, sabi niya. Sabi ko, saan? Nasaan yung sirena? Dito sa poblasyon, sa harap ng bahay. So, kapit bahay lang niya. Across the street. So, yan po. Kasi yung San Nicolas yan, 'di ba? Isa 'yun doon sa binigyan ng abiso ng NPC na pinag-iingat sila yung mga dadaanan po ng tubig ng na manggagaling po sa dam. Ayun nga po yung San Manuel, San Nicolas. Siguro lahat ng meron. Lahat ng bayan merong sirena. San Manuel, San Nicolas, Asingan, Tayug, Santa Maria, Rosales, Villasis, Santo Tomas, Alcalá, Bautista, Bayambang. Pero itong mga to merong time frame bago makarating doon sa 'di ba, merong around mga sabi nga niya mga 1 oras bago makarating sa Bayambang, Katura, merong siyang time frame. Pero I think hanggang linggo yun, nabanggit na yan noon mga 8 hours ang travel time ng tubig. So kung tanong po natin, kumusta po kayo diyan sa bayan po ng Lingayen, lalo na yung malapit sa Agno River? Lingayen, Bugalyon, Aguilar, kumusta po kayo diyan sa inyong mga lugar? Dito sa atin, kagabi nakita ko na. Pero doon sa linaw natin, dito sa binigyan po ng advisory na hindi po kasama Lingayen tsaka Aguilar. So dito natin San Manuel, San Nicolas, Asingan, Tayug, Santa Maria, Rosales, Villasis, Santo Tomas, Alcalá, Bautista at Bayambang. Ito po yung direct na dadaanan yung ng Agno River. Yan, yun yung dadaanan ng Agno River. Tapos diretso makikita rin doon sa advisory ng National Power Corporation yung kanilang letter. Diretso na binanggit hanggang mga Tarem, Orbistondo, even San Carlos, madadaanan po yun ng Agno River hanggang dun sa, siguro yung pinakamalakas na impact hanggang sa Bayambang. Then slowly, dahil mahaba yung biyahe niya hanggang Lingayen, mag-exit sa Lingayen yung tubig galing sa Agno River, galing sa San Roque Dam. Kagabi sabi ko, masaya na yung aking puso. Kasi nakita ko na crescent moon, may lumilipad na mga ibon, tapos kumukutitap na mga stars. Alas 5 ng hapon, 5:30 nung lumabas kami, maliwanag na. Lumabas na yung blue. Lumabas na yung clouds. May mga clouds na, hindi na yung dark na dark. So pumasok lang kami sandali sa mall, paglabas namin basa. Umulan na naman. Kaya nga, sutil yung ulan kahapon. Biglang, ang gugulat na ulan. Pero ngayon, medyo mukhang okay naman. Ayan, sabi ko, di na naman kung dadala ng payo, mga pasaway. Tapos kasi pag minsan di ka magdadala ng payo, paglabas mo, umuulan. Ayan. Okay, so sa iba pa rin po natin mga balita. Sige, wala na, na to. Out na si Bagyo, out na ang Habagat, Harinawa, at palayas na rin ang baha. So, ang voters registration magsisimula bukas, August 1. Ayan, para sa barangay at SK Elections 2025. So, muling magbubukas ang voters registration bilang paghanda para sa nalalapit na barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa December 1, 2025. December 1 yung election?
O sabi niya sa December 1, 2025. Ay, kasi wala pang, hanggat wala pang naipapasang batas ang Kongreso kaugnay sa postponement ng barangay and SK elections. Tuloy. Yung COMELEC, kung ano yung calendar of activities nila, yun po yung kanilang sinusunod. Ayan. So, nakatakda magsagawa ang COMELEC Mangaldan ng satellite registration is scheduled mula August 1 to 10, mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. So, abangan din ninyo sa inyong mga munisipalidad yung registration. So August 1 to 3, Friday to Sunday yon sa COMELEC office. August 4 and 5, o 4 to 5, Monday and Tuesday sa Mangaldan National High School. 6 sa Bantayan. August 7 sa Gigisangan. August 8, Office of the Senior Citizen, OSCA. At Saturday, August 9 and 10 sa COMELEC office. Ayan. Kung sino yung mga pwedeng magparehistro. Ito, mga SK voters at least 15 years old and above. Mga regular voters at least 18 years old and above. So, ano yung mga uri ng application na tinatanggap po ng COMELEC? Registration, first-time voter, reactivation, change name, status, correction of entries, inclusion and reinstatement, transfer from foreign post to local, updating of records of persons with disabilities. Ay, na-update din yun. Tsaka yung senior citizens and members, baka hindi na sila disabled, and members of indigenous peoples or indigenous cultural communities and other members of the vulnerable sectors. Ano yung kailangan yung dalhin? Kailangan yung magdala ng national ID or employee's ID with the signature of employer, authorized representative, or postal ID, or national PWD ID card, or student's ID or library card signed by school authority, or senior citizen's ID, pwede rin driver's license, NBI clearance, passport, SSS or GSIS ID, IBP ID or PRC issued license or certificate of confirmation issued by the NCIP in case member ka ng ICC or IP. Ayan, yung cedula at PNP clearance are not honored as valid ID for registration purposes. Pero other documents, birth certificate, marriage contract, pwede rin daw magamit yon. May also be required when necessary. Para sa correction of entry, tapos ko, continue. Para correction of entry in the voters registration records, Xerox copy of birth certificate or original or duplicate original for validation purposes. Para sa change of status naman, Xerox copy of marriage contract, original or duplicate original for validation purposes. Yan. So, idadagdag lang po natin kung kayo ay registered sangguniang kabataan at qualified na para maging regular voter, hindi nyo na kailangang mag-register. Kasi i-migrate lang ng COMELEC yung pangalan nyo dun sa listahan ng regular voters. Automatic na siya. Automatic na siya. So, kung sa pagdating ng barangay and SK elections, yung edad nyo ay qualified pa na bumoto sa SK, dalawa yung bubotohan nyo, SK at saka barangay officials. So, alam po natin na ang dasal ng mga incumbent na barangay officials ay sana tuloy yung postponement ng election. O sipagan nyo Kasi ito yung makikita nilang performance nyo. Alam nyo naman yung ating mga kababayan. Marami po dyan, if not majority, maiksi lang yung memory, yung matatandaan nila yung kasalukuyan o yung ginawa nyo bago ang eleksyon. Yung iba nga yung distribution bago mismo ng eleksyon yung natatandaan. Pero dapat talaga yung mga barangay officials ay kilos po para naman matulungan ng mga kababayan na nasa lanta ng bagyo ng baha, hinugupit ng hangin ni Emong dyan sa Western Pangasinan, na hanggang ngayon siguro karamihan, kung hindi pa lahat, wala pang serbisyo ng kuryente. Wala pa hanggang sa ngayon. Kaya nga ang NBI po sa Alaminos, yung NBI Alaminos
pansamantala, na-relocate sila sa left wing ng Don Leopoldo Season Convention Center, Poblacion Alaminos City, ay starting siya ng July 29, 2025. So sabi ko nga attorney, nasira ba yung inyong opisina? Bakit kailangan temporary relocate? Hindi daw, mahina ang walang kuryente, tsaka mahina ang signal. Kaya lumipat sila pansamantala para ma-accommodate yung mga kumukuha ng clearances. So this move is necessary to ensure the continuity of services following the recent events that affected our previous location, Kwanto. We are working hard to set up the new office and we resume the issuance of NBI clearances as soon as possible, sabi ni Attorney Fabi Matib. Ayan, sa bayan po ng Bulinaw, ayon po sa post ng Bulinaw Disaster Risk Reduction and Management Council, dahil na-deklara na under state of calamity ang nasabing bayan, kasama po dyan ay sakop po nito ang price freeze. Pinapaalala ng lokal na pamahalan sa kanilang mga kababayan na umiiral ang price freeze alinsunod sa Section 6 ng Republic Act No. 7581. Ito yung Price Act. Ang paglabag, dito rin sa Dagupan, lahat ng areas na declared under state of calamity, kasama po ito, price freeze. Ang paglabag ay maaring patawan ng multa hanggang 1 million pesos, pansamantala o permanenteng pagsasara ng negosyo at iba pang parusa ayon sa batas. Isa sa mga nakakalungkot na nabasa po natin nung kasagsagan na ng bagyo at nung hinagupit ang First District ay ang dami yung mga traders na nag-super jack up yung presyo nila ng ng generator. 100% or more than 100% yung price increase nila. Sobra naman. Meron yung post ni Ma'am Mai, ang CDRRMO officer ng Alaminos, from 9,000 naging 16,000. Sobra naman. Diyan po, umiiral po ito price freeze. Pwede kayong, pag sinumbong kayo, dali kayo. Lalo na sa mga areas po na under state of calamity. Pero ito, merong update ito. Bukas nga yung bukas December 1 ka dyan. August 1 yung start ng voters registration para sa barangay SK elections, pero ayon sa information ng Dagupan, any moment from now the president could sign the law because the palace has not given any indication that it will be vetoed. Ayon kay Garcia sa isang online interview, sabi pa niya, COMELEC is ready for whichever decision is made. However, if the elections are deferred, it will give the poll body more time to prepare after the Bangsamoro Parliament elections is scheduled on October 1. The quality of preparations will be compromised because there is only 1 month between the two elections, but if it is postponed, we will be better prepared, ayon pa kay Garcia. So yung schedule bukas, tingnan natin, baka siyempre schedule bukas to, tapos biglang pirmahan mamaya ito ni President yung batas nga na nag-postpone man tawag doon, na nag-defer nga dito sa election, ay siguro postpone din yung postpone din, awan na buwas. Pero abangan po natin dahil pipirmahan daw anytime. Ayun. Mga kaibigan, sa State of the Nation address kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA, isa sa kanyang inanunsyo yung bayad na ang bill mo, zero balance billing sa mga DOH hospitals. Dito sa Region 1, ang mga DOH hospitals ay ang Conrado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center na nasa bayan ng Rosales sa 6th District. Ang dito sa Dagupan City, ang Region 1 Medical Center na nasa Dagupan, Ilocos Sur Medical Center sa Ilocos Sur, Ilocos Training and Regional Medical Center na nasa La Union, Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, hindi ko alam kung asan ito, baka nasa Ilocos Norte. So yan po bayad na ang bill mo, zero balance billing sa DOH hospitals. Dapat pa rin nila to. Further explanation. Merong paglilinaw na sinabi diyan. Kung yung hospital na pupuntahan ninyo ay accredited hospital. Pero kung hindi siya accredited, ay di syempre magbayad kayo. Ganon. DOH hospitals. Meron din siyang siguro meron din konting babayaran as PhilHealth member, pero hindi siya zero
Zero, ano tawag doon? Zero billing balance. Zero balance billing. So, ito po yung baliktad. inanunsyo. Zero balance billing. Pero, ayan, kukuha pa rin po tayo ng additional clarifications para mas klaro hindi lang para sa inyo, sa ating lahat. Ayan, ang bilis po ng oras natin mga kaibigan. May 3 minutes na lang tayo bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Ang office o yung mga staff ng Office of the Vice President, yung OVP. Yung satellite office ng opisina ni Vice President, umiikot po sila para sa mga lokal, sa mga bayan na nasalanta ng bagyo, dinaanan po ng bagyo, para humingi ng assessment at yung situational report para ma-assess ng opisina ng Vice President kung ano yung dapat na tulong na ibibigay nila para dito sa mga nasalanta ng bagyong Emong, Dante, Crising at saka si Habagat, at dito sa Dagupan at saka sa mga may coastal areas merong bonus high tide. Ayan. Kahapon naman, nag-follow up ako kay Engineer Rodolfo Corpus, ang General Manager ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Tinanong ko kung nagpadala na sila ng team sa First District na tutulong sa Panelco 1. Anong tawag na doon? Tropang kapatid? Yun. Basta may kapatid. Sabi niya, inaantay nila yung assessment report mula sa Panelco kasi ang binubuo nilang 1 or 2 teams bago nila padala yung mga yung kanilang team. Samantala nakita ko naman sa Pero may nagpadala na meron na silang may team na dumating na mula sa Ilocos Sur. Nakita ko naman sa post ng MDRR MC officer ng bayan ng Villasis sa utos ni Mayor Dita Abrenica. Sila ay nagpadala ng team sa Alaminos. Yun yung nakita kong post naman ni Ma'am Mine na may dumating na mga kapatid nila sa MDRR family na dumating para tumulong naman. Ang dala nila ay isang truck. Saan na yan? Chainsaw mula sa Villasis. Ayan, meron din sa Bayangbang. At mga staff para tumulong. So, ayan. Meron kasi silang pinakaunang dumating ang bayan ng Bayangbang. So, yan. Situation sa ilang mga lugar po natin, pero sana we pray na dire-diretso ng mag-subside ang tubig at umaraw naman. Ayan, ngayong araw po dito sa Dagupan, wala pa rin pasok. Okay. Ganon din sa ibang lugar. Nakita natin dito lang sa dumaan sa feed natin dito. Okay, good morning kay DC Vian. Good morning, Sabi niya DC. nasa 11th day na niya sa kanyang castle. Sabi ko pareho tayo nag-countdown. Sabi ko naman 10th day na po na binabagtas namin ang baha. Para dito kayo sa forced hibernation. Hindi, hostage. Hindi siya hostage siya dun sa Walang na lang, siguro humaba na yung buhok niya para si Rapunzel, para bababa na siya dun sa kanyang castle. Good morning Neil Baniked, kay Rafael Acosta Mangaliag, Alberto Fernandez Navarro, kay Madam Rose Ke, good morning, Joceleda Mateo, Evelyn Soriano Paragas, Beno Villanos, kay Mamata at ang kanyang tropa. Ayan, sina Kuya Polly, JR, Jerome, at saka si Yaya. At saka si Ludi, isama na rin natin. At saka si Ludi. At saka si Kuya Rex. Kuya Rex Katama, good morning. Kuya Benjitan. At saka si Ma'am Mel. At saka si Khalil. Good morning. Buti hindi mo nakalimutan si Kuya Benji na, ni Mansingil. Di pa dumating yung message niya. Sa Lingayen. Sa Lingayen. Si Marie at saka si Nino sa Doris Canteen. Okay, at saka yung atilatong ng mga listeners po natin diyan sa tabi-tabi, diyan dito sa may Malimgas. Kumusta na kayo? Tagal ko ng 10th day na rin ako hindi nakakapunta diyan. Yan. Diyan ako namamalengke do sa Balon Palengke dito sa harap ng Star Plaza. Marami na ring nagtitinda. Actually kahit nung kasagsagan ng bagyo, kahit papaano meron namang nagtitinda ng karne, ng baboy at saka manok. Yung mga vendors pa rin dyan at may mga stalls na nagbubukas. Lalo na ngayon kasi maayos na yung panahon. Pero yung mga isda, hayahay sila kasi hindi sila mahuli. Kahapon Meron na.
Kahapon, nung bumili ako doon sa suki ko na nagtitingi, bumaba yung presyo ng bangus. 130, usually, yung ata-atado kasi yun. 130 yung dalawa. Ito yung 3 piraso ang 1 kilo. Sabi ko bumaba. Marami po kasi sa mga fish pond owners na kahit papano, na asambutnan, nakapaglagay ng net, kagaya ni Kuya Eddie Maramba, ayan, nakapaglagay ng net, sina Ma'am Ruela, kaibigan nating teacher, ayan, asambut niya, asambut na ang iyan na net. Okay, siguro wala tayong oras. Pero paunawa daw sa mga kababayan dyan sa Alaminos, ang master list ay nakabase sa census ng syudad. Population yan, bawat pamilya yan kasama dyan. Kung may hindi nasama dyan, ibig sabihin bagong pamilya o hindi na-report sa barangay pero hindi ibig sabihin di na kayo makakakuha ng tulong. So kung hindi kayo nailista dahil nga bagong salta, makipag-ugnayan po tayo sa LGU representative po natin sa schedule ng inyong bigayan. So ibig sabihin, census ito, hindi election, hindi voters list. Yan. May stub pa tayo, may stub para ma-verify, yung stub para ma-verify na lahat ng tatanggap pare-pareho at walang lamangan. Sa mga nagsasabi na walang dapat stub, dapat daw pila na lang. Mahirap din yung pumila kasi bawat tao yun Kasi kapag nila is bawat pamilya. Kasi kung walang stub at nakalamang na yung gusto, kapag walang stub, makakalamang yung gusto lumamang. So, ginagamit yan para daw masigurado lahat ay makakatanggap at walang makakalamang sa pagbibigay ng ayuda at para mas mabilis ang distribution sa mga barangay. So, ito pa, unawa pa rin sa mga hindi nakakakuha ng stub. Huwag po kayong mahiya lumapit sa ating mga LGU representatives at kami ay tutulong at i-verify na kayo po ay bahagi ng barangay. Kasi iba, posible rin nga na hindi po nila kalyado o kakalaban ng barangay, hindi sila bibigyan. So, pwede kayo lumapit sa sa LGU staff. So, yung sinasabi po nila na house-to-house na suggestion, sabi ng LGU sa kanilang mga kababayan, magiging sanhi lang daw ito, mas lalong magiging sanhi ito ng delay sa pagbibigay ng ayuda. Hindi raw ganun kadali mag house to house sa 30,000 na relief na sa bawat pamilya. So delay lang ang aabutan natin dahil hindi kakayanin ng manpower at logistics para gawin ito. So pagpasensyahan nyo na po. Hindi po madali ang ginagawa ng ating lokal na pamahalaan, konting pasensya po, pero yung mga frontliners natin ay mga superheroes na walang superpower, pero ginagawa namin lahat para mas mapaabot ng mabilis ang assistance sa bawat pamilya ng ating syudad. So naka 12 barangays na tayo ngayon, bukas 10 barangay ulit, kita-kita po mga kababayan, sabi po ng LGU Alaminos. Samantala sa Basista naman, I think natapos na yung 13 barangays, pero ang sistema na ginawa nila, yung representative from the barangay, pumunta sila doon sa may gym sa munisipyo at pinick up nila. Mas maliit po yung barangays ng Basista. Mas konti. Mas konti, pero yun yung sistema nila, barangay na yung pick up doon sa area, doon sa may malapit sa katabi ng munisipyo. Tapos meron na lang nag-a-account kung ano yung nare-release. OMG, siningil na naman ako ng Apple 469. To? Imbis na pinambayad ko. Okay mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad early in the morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung manakasama sa technical side. Si Ka Eli Garcia. Ako po si Liway Manantan, Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumain nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City, the original party place in town.